subscribers, followers at mga damador sa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome na naman muli dito sa programa natin, The Secret Victory in Dama Game. Mga kadama, opening time pa rin tayo. 416 versus 313, part 17. Kaya mga kadama, last part na to dito sa dulo. Pero dun sa umpisang tirahan na hindi nagpupumpiang, meron pa tayong babalikan dun. Ito lang yung sinasabi kong last part. Nag 416 siya, 313, 215, 83, 62. Yan, nagpakain tayo ng 115. Ito na yung last part na nagpupumpiang. May babalikan tayo dito, hindi na siya nagpupumpiang. Ito yung babalikan natin sa susunod. 313, 214, yan, 215 meron na tayo yan. Yan, ito na yung huling part ng tirahan na to. Yan, kumain tayo ng 13-1. Pagkatapos kumain siya ng 15-1. Kumain naman tayo ng 616 at kumain siya ng 515. 9-5 pa rin tayo. Ito na mga kadama na nagti-10-6 ng maga. Ito na yung huli. Wala pa kasi tayo nito. Pero itong tirahan na to, kukunti na lang yung pupuntahan natin. Ibig sabihin madali na lang tayo dito kasi posibleng pumunta rin tayo dito sa mga variation na pinagdaanan na natin. Related na kasi to dun sa tirahan ng part 416 versus 313. Part siguro nasa part 8 ganun. Part 9. Ito na yun eh. Kaya kukunti na lang variation. Siguro may maiibang variation dito. Depende lang sa tempo. Ayan. Ngayon, ang best move natin dito, 214. Ngayon, posible siyang mag 6-1 at saka tayo mag 10-6. Magna 9-5 siya, tsaka tayo mag 16-13. Pag 314 niya, yan, pwede na siyang maipit dito eh, pa 5-1 lang tayo. So pag 5-4 niya, tsaka tayo mag si 7-2. So ibig sabihin lang, dyan may ipit na siya, posibleng maipit na siya. Ayan. Ngayon, hindi siya nag 314. Ayan. Nag 5-4 siya. Ayan. Five one pa rin tayo. Oh, 7-2 tayo. Yan. Pag 340 niya, 5-1 tayo. So, kung ititira niya to, 313 lang tayo. So, ito na lang ang best move niya dito, 7-3. Kakain tayo ron. Pero posibleng tagilid na masyado itong tirahan na to. Ayan. Pagkatapos natin mag 12-8, 313. Tagilid masyado, kakain tayo ng 8-14. Pag itinira niya to, malalansin na siya, mauubos na. So mga tweet, sasayangin niya. Andun na tayo sa 16, wala naman na tao dun sa dulo. Kaya ibig sabihin, dito sa part na to, lamang na tayo. Kung sakaling dito pupunta yung tirahan. Balikan pa natin dito sa ibang part. Yan.
Pagkatapos niya mag 10-6, nag 2-14 tayo. Nag 6-1 siya, kaya nag 10-6 tayo. Yan. Nag 9-5 siya, nag 16-13 tayo. Dito, 5-4, tagilid nga. 3-14, tagilid pa rin. So, ito naman, 15-15. Diyan, sa part na yan, pwede na tayong balanse, papakain lang to kapag hindi natin mapansin. Ngayon, ang best move natin dito, sayangin ng 6-1. So, ang posible, kung itatakpan niya naman yan, posible tayo rito lumamang. Magpo 14-16 lang tayo. Maobliga siyang sayangin, tsaka magti 3-13 tayo, kakain siya rito. Magti 3-14 pala, kakain siya rito ng 15-3, kakain tayo ro ng 11-3, kakain siya rito ng 4-14 at kakain tayo ng 2. So ibig sabihin, maling tumakip, matatalo siya, di ba? Di siya dyan ang isa. So balik natin. Yan. Pagkatapos natin sumayang ng 6-1, ito na yung posibleng ititira niya. 2-15. Kakain tayo ron ng 14-2. Kakain siya ng 7-15. Kakain tayo ng 13-7 at kakain, bawal siya kumain ng 12-2. 11-3 lang. Diyan. Pagkain niya ng 11-3, mga kadama, 12-8 tayo. Maling tumira agad ng 4-16. Pero hindi ko sinabing maling itira to. Ita-timing lang natin. Yan. Kasi nauna natin tinira to kanina sa live. Kaya dun sa live, maling itira ng maaga to. Ita-timing natin. 12-8 muna ang tira dito. Ayan. Ngayon, kung pupumpiyan siya dyan, lugi na siya dyan. Kasi kanina, pag tira natin dito, tumira siya dito, tsaka tayo nag 12-8. Doon sa live, pwede pala tayong malansi, papakain lang to. Hindi ko napansin na may atras. So makatwid, ita-timing natin yung 4-16. 12-8 muna ang best move natin, hindi 4-16. Maaga tayo nag 4-16 eh. Yan. So makatwid, bawal ang 3-14. So, kung makakasubo naman tayo dito, lamang na tayo. So, pag tira niya ng 116 para hindi tayo makasubo dito, ito na yung part na magpo 416 tayo. Yan, mga kadama. Pag tira niya ng 313, posible na siyang malansi dito. Yan. Kain siya dito, papakain natin dito. Tsaka tayo bubuka ron. Yan. Dama tayo sa G's. So, posible siyang malansi. Tama yung timing natin ginawa ngayon. Pero doon kanina kasi nauna sa live yung 416. Kaya, sorry dahil hindi ko rin napansin na malalansi tayo doon. Yan, tamang timing na to. Pwede natin itira yan, i-tiyempo lang natin yung 416. Ayan. Pag 116 niya, tsaka tayo mag 416. So, kung magti 313 siya, matatalo nga siya. Eh, kung dito naman siya, yan mga kadama, aatras na tayo. Kakain siya ng 15-1 at kakain tayo ng balik. So, hindi tayo matatagilid. Ibig sabihin, lalaban yung pitcha natin ng posisyon. Kung dito siya, doon naman tayo. So, posibleng 12-7 lang siya. Yan.
16, 13 lang tayo. Ayan, choices niya na kung atras siya. Ayan. So kung hindi siya umatras, nag 314 lang siya. Susubo na tayo ng 6-2. So kung dito siya, sabay lang tayo ron. Kung magpa 5-1 naman siya, pwede na tayong sumayang dito. O kung tatakip siya, sayang tayo uli dito. Yan, yan. Yan. Pakain tayo ng 313, kain tayo ng 814. So, ito lang ang posible niyang itira. Tayo sasayang na doon, iilag siya, doon tayo, dito siya. So, ibig sabihin, dito sa part na to, posibleng tumabla. Ito na yung part ng tablahan. Kasi pag 4-5 natin, dito siya, pwede na tayong sumayang doon. Pero maluwag na sa tablahan mga kadama. At least hindi tayo nalagay sa delikado. Kaya ito mga kadama, sa part na to, maling itira yung 460 ng maaga. Kailangan ititempo natin. Ito na yung huling variation na mapupunta natin. Kailangan meron din siyang pagdaanan na talo. Nakita nyo naman na posible rin siya matalo doon sa mga unang part na pinakita ko. Kaya mga kadama, ito na yung part 17. Tapos na tayo dito sa dulo na to. Kaya kita-kita tayo uli. Salamat naman muli sa maliit na kaalaman na naiambag ko dito sa tirahan na to. Kaya kita-kita tayo mga kadama. See you soon.